nga ba ang comprehensive sexuality education? Ang implementasyon ng comprehensive sexuality education ay tinutugunan ng DepEd Order bilang 31, Series 2018 na inilabas alinsunod sa batas sa responsabling pagpapalaki ng pamilya at reproduktibong kalusugan ng 2012. Ang patakaran ay nagbibigay ng kahalagahan sa tamang edad at pag-unlad ng edukasyon sa kalusugan ng reproduktibo na dapat ituro sa mga institusyong pang-edukasyon at pinag-uutos sa DepEd na bumuo ng kurikulum para sa paggamit sa mga pampublikong paaralan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng sex at gender? Ang sex ay tumutukoy sa isang biolohikal na katangian ng kasarian. Ang gender naman ay ang pagkalalaki o pagkababae ng isang tao na hinubog na kanyang personal na perpektibo, kultura, tradisyon at mga panlipunang kinagagalawan. Kailangang merong komprehensibong pag-aaral tungkol sa sexual na damdamin, kaisipan, atraksyon at ng isang tao sa kanyang kapwa. Ano nga ba ang mga layunin ng CSE? Una, bigyan ng halaga ang kapakanan, kalusugan at dignidad ng mga kabataan. Pangalawa, paglinang ng pag-uugali, asal at paggalang sa kapwa at lipunan. Pangatlo, isaalang-alang ang tamang pagpili para sa kanilang kapakanan. At ikaapat, tiyakin na maintindihan ang karapatan ng mga kabataan. Kailangan maituro natin sa mga kabataan kung ano ang mga pagbabago sa kanilang sarili bilang isang kabataan. Sa mga lalaki, pagtangkad, paglaki ng katawan, pag-iiba ng boses, at pagtubo ng buhok sa pribadong parte ng katawan. Sa mga babae, pagtangkad, pagkakaroon ng buwan ng dalaw, pagtubo ng buhok sa pribadong katawan at pagkakaroon ng dibdib. Bilang mga magulang, tayo ay may mga responsibilidad sa ating mga anak. Words of affirmation. Ang mga salitang pagsang-ayon ay mga salitang nagpapahayag ng iyong pagmamahal, pagpapahalaga, at respeto sa isang tao. Ito ay positibong mga salita at parirala na ginagamit upang mapalakas ang loob ng isang tao. Bukod dito, ang mga papuri at mga salitang nagbibigay inspirasyon ay hindi kailangang sabihin ng direkta sa taong pinamahal. Tulad ng pagsasabi ng mahal kita, ipinagmamalaki kita, salamat, kaya mo yan. Quality time. Ito ay ang pagbabanding o pagbibigay ng oras na makasama natin ang bawat miyembro ng ating pamilya na gumagawa ng isang gawain na magkakasama. Lalong napapagtibay nito ang samahan ng pamilya. Receiving gifts, ang pagbibigay ng regalo kahit ano pa man ito bilang prize o kapag may espesyal na okasyon. Acts of service o ang pagtutulong-tulong na gawin ang mga gawaing bahay ng magkakasama. Physical touch, ang paghalik sa pisngi o pagyakap paggising sa umaga, bago umalis at dumating ng bahay at bago matulog. Palaging kumustahin ang mga anak kung may problema at magkaroon ng regular na bonding kahit sa bahay lang. Kailangan maituro natin sa ating mga anak na protektahan ang sarili laban sa banta at panganib. Tulad ng pang-aabuso, NPA o No Parent Around, fraternity, bullying, maagang pagbubuntis, HIV, at drugs. Layunin ng Executive Order 141 na alamin at lutasin ang mga kadahilanan ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga dahilan ng teenage pregnancy? Una ay ang maagang pagkakaroon ng relasyon. Pangalawa, ang mga kaibigan at barkada na nagiging dahilan ng peer pressure. Pangatlo, ang social media kung saan sila ay nakakabasa o nakakapanood ng tungkol
tungkol sa sex. Pang-apat ay ang pag-inom ng alak. At pang-lima ay ang paggamit ng droga. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, payuhan ang mga bata na mag-aral ng mabuti. Pangalawa, kilalanin ang kanilang mga kaibigan. Ikatlo, iwasan ang mga sites na hindi dapat. Ikaapat, umiwas sa mga bisyo. Ikalima, payuhan na ang pakikipagrelasyon ay sa tamang edad. Ika-anim, huwag pabayaan sa labas lalo na kung sa gabi. At ikapito, makilahok sa mga gawaing pangpaaralan tulad ng sports. EO141, suportahan. Push natin yan. Tayo'y magtulungan upang mapababa ang bilang ng mga batang ina at ama sa bansa.